Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Nehemias, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalyas. Noon ay ika-9 na buwan ng ika-20 taon ng paghari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabisirang lungsod. Nang dumating mga kapatid kong si Hanani, kasama isang pangkat ng malalaki mula sa Juda, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem ang mga Hudyong nagbalik sa Juda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking ibabahagi ay mula sa aklat ni Nehemias, unang kabanata, talata 3 hanggang 4. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhan nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdaramahati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Purihin po natin ang mga lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Nehemias chapter 1 verses 5 to 6. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng langit, makapangyarihan po kayo at kamanghamanghang Diyos. Tinutupad niyo ang mga kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Akong lingkod niyo ay nananalangin araw at gabi para sa bayan ng Israel na mga lingkod ninyo. Pakinggan niyo po ako at tugunin ang dalangin ko. Ipinahayag ko sa inyo ang mga kasalanan naming mga Israelita, pati ang mga kasalanan ko at ng aking mga ninuno. Amen. God bless po. Sa mapagpalang gabi po ating lahat. Ang aking isi-share ay makikita sa Nehemias Kapitulo 1 versikulo 7. Ito ang nakasulat. Nang napakabigat ng aming kasalanan sa inyo, hindi namin sinunod inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinibigay ninyo sa amin sa pamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Yan lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from Nehemiah chapter 1 verses 8 to 9. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupang aking pinili upang sambahin ako roon. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po purihin ang Panginoon sa binigay sa ating pagkakataon na tayo makapagbahagi muli at makapagbasa muli ng Biblia sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa Nehemias na chapter 1, verse 10 to 11 yung ating pong babasahin. At nais din po nating ibalik yung mataas na papuri sa Panginoon sapagkat 3 days po tayo may trangkaso. Pero biyaya ng Panginoon ngayong gabi ay bumalik po yung ating panlasa. So praise God. Tayo pinagaling na ng Panginoon. Kapag naranasan na po natin na nagkaroon na po tayo ng panlasa, ay isa pong hudyat yan na yung kagalingan ay tinatamo na po natin. Sabi po dito sa Nehemias chapter 1 verse 10 to 11, sila ang inyong mga lingkod at ang inyong mga bayan na tinubos sa pamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at lubin po ninyong kahabagan ako ng hari. Nang panahon ngayon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. So dito makikita po natin na si Nehemias ay bago po niya kausapin yung hari ay humingi po siya ng pagpapatnubay sa Panginoon at hiningi rin niya yung pagtagumpayin siya ng Panginoon na sa kasalukuyan sabi nga po niya ay siya yung namamahala doon sa inumin ng hari. So ibig sabihin talagang
napaka ano niya sa hari, pwede niya talaga itong makausap, no? Kumbaga, yung pakikipag-usap, ito ay hindi na issue sa kanya sapagkat siya ang nagdadala at namamahala sa inumin ng hari, sa nakakalapit po talaga siya. Ang tangi na lang dito, yung tagumpay, no? At dito makikita natin, alam po ni Nehemias na kahit siya ay napakalapit sa hari, ay still yung puso ng hari ay nasa Panginoon pa rin. At mabasa naman natin yan sa Proverbs, no? The hearts of the king, no, is like the channel of waters in the hands of the Lord. So, ibig sabihin ay nasa Panginoon pa rin yung katagumpayan doon sa kanyang nais na mangyari. So, ito yung napakagandang ginawa ni Nehemias. Humingi muna siya sa Panginoon ng pagpapatnubay. At the same time, hiningi rin niya na siya pagtagumpayin. Ito isang napakagandang makita natin, no, sa ating buhay. Na yung tagumpay ito ay galing sa Panginoon. So maliit man o malaki yung ating kakaharapin na suliranin o anumang mga bagay, dapat hingin natin yung katagumpayan sa Panginoon sapagkat sa Kanya po nagmumula ito. Hindi po sa atin ito nagmumula. Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano tayo katindi sa tingin natin ay napakatibay natin. Pag hindi po sa atin pinagkaloob ng Panginoon, ay hindi po mangyayari yan. So purihin po ang Panginoon sa napakagandang aral sa binasa natin sa Nehemias chapter 10 verse 11, no? Yung tagumpay galing po ito sa Panginoon na sa bawat gagawin natin, we need to seek the Lord at ipagkakaloob ito ng Panginoon. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.